Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday. At grabe, meron tayong bearish o bullish flag pattern mga loads, no? So ito, tignan lang natin to mga idol sa 15 minutes time frame natin, kung titignan natin, meron parang bearish siya, no? Bearish flag. No, kasi ito yung check natin. Tignan natin dito. Ano siya dito sa tingin nyo? No, sa mga nag-aaral na newbie katulad natin. Pwede siyang bearish flag, pwede siyang bearish pattern, pero mukha siyang bearish flag para sa akin. Pwede rin siyang bearish rising wedge. 'Di ba? Kasi kapag pataas na consolidation tsaka waving, sa tingin ko ang kasunod niyan is pababa. Kapag pababa naman yung wave, pataas naman yung next niya. No, kasi ito lang yung parang tinignan natin sa 15 minutes to mga lodi. So, kung titignan nyo naman dito, wala Kasi itong ascending natin, hindi naman siya diretso. Descending natin, hindi rin. So, hindi rin siya mukhang symmetrical triangle. So, dito naman, sa rising wedge, ito nga yung falling wedge natin, sa rising wedge natin, medyo drop yung kasunod niya. Tapos ito naman, falling wedge, hindi Diba? Pag ganun siya, baliktad. Dapat pag ganito siya. Pag ganyan, di ba? Pag ganito So, ibig sabihin, may ang probability nito is mag-drop, mga idol, no? Natulog ko. So, ngayon, nandito tayo sa 75.6 mga lodi, at ayan na nga. So, pwede naman pag bumaba siya dito, nauntog siya, pwede naman umangat siya ulit dyan. Pwede nating posisyonan niya ng long, no? Ayan, dito. Pag bumaba siya onte, pwede tayo pumusisyon ng long. Ayun sa tingin natin yan. Pero sino mga napuyat ka rin? Kagigising ko nga lang Napuyat ka rin na madaling araw. Sino mga sumabay sa ating malupit na FOMC meeting, mga lodi? Sino nag-profit dyan, mga idol? So ako hindi. Una, maliit lang profit natin kasi panalo na, natalo pa ako nung bandang uli. Ang profit ko lang siguro mga 50 USDT. Panalo pa rin pero sayang kasi ang laki na nung profit ko nun, siguro mga nasa 120 na. Tapos natalo pa ako ng mga 70, sayang. So at least kahit pa paano profit pa rin tayo. Ang punang ko lang nun 20 mga 18 nga lang 18 USDT, tas naabot natin ng 120, tas nag-trade pa tayo hanggang bumalik tayo ng 50 USDT. Hindi, mga 70. Ito nga 70 70. So sayang, no? Pero okay lang mga lodi. Profit is profit kahit maliit, no? So ayan, bago tayo mag-start mga lodi, request lang palike ng ating video. At syempre, sa mga nakapollow sa akin sa Facebook, mga lodi, salamat sa mga nag-follow. Andyan din yung link. Follow lang mga idol, huwag tayong mag-a-add. Wag add friends Follow lang para talagang makita nyo lahat ng post ko. Kasi medyo pag ka na pala, yung sa professional ka na dito sa Facebook, medyo magiging limit yung yung friends mo So kailangan follow na lang mga idol, no? So ayun. Salamat sa mga nag-follow. At sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin, link natin sa baba. Check nyo yung mga link natin dyan, mga idol, no? So ito na. Mag-i-start na tayo ng news. Ito, napaka, ito mga idol. Like a boss si Jerome Powell dito, mga lodi, ang tindi. Tinanong kasi siya, if Trump asks you to leave, would you go? Sabi ni Jerome Powell, no. You're not required to leave. Sabi ni Jerome Powell, no. If the Fed doesn't answer to the President of the USA, who does it answer to? Sabi dito nung nag-post. Pero, private kasi to mga lodi, yung Fed. So talagang walang kapangyarihan si Donald Trump dito. Pakinggan lang natin ng konti Hi, Victoria Guido with Politico. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Tipid lang no? No. Asa kayo? No. Like boss si Jerome Powell dito, mga idol, ang lupit So,
Ay, sabi nga dito, people still don't understand that the Fed is a private-owned company and not government-owned. So, ayan yun mga Lodi. Basic explanation lang. No? So, ayan. So, sabi nga nila, tatanggalin na raw tong Fed eh. Kung ayaw mag-resign, tatanggalin na lang yung buong Fed. No? Parang ganun, no? Pero, mas maganda rin kasi sa isang sa gobyerno mga Lodi, hindi lahat kampe, no? Kasi pag lahat kampe, wala nang kukontra. Pangit yun. 'Di ba? So, ayan, pinapakita ko lang sa inyo na pag ko kagabi. Ang kulit ni Jiro, mga angas eh. Ayoko nga. Sabi niya gano'n, no? Huwag ako ha, huwag niyo akong huwag niyo akong kulitin ha. Baka itaas ko tong magulat kay lahat. Sabi niya. So ito, 3 phase of Bitcoin. Sabi dito, first, ito na mga Lodi, yung leg up, mga idol, no? Leg up. Second, yung reaccumulation, mga Lodi, and then price discovery. Alam niyo yung price discovery, syempre, ayun yung price na hindi pa naaabot ng BTC. Tulad ngayon, nasa 76, 75 tayo, hindi pa natin alam yan. Kumbaga, kung susukatin, kung iti-TA mo to, wala kang pag-aanuhan nito, wala kang babasihan nito kapag sabihin na natin dito sa one day, di ba? So, wala kang makikitang support o resistance dito na sa taas. Hindi mo na malalagay ng resistance yan kasi siya na yung pinakamataas eh. 'Di ba? So wala kang hulaan mo na lang or something, magti-TA ka ng malupit pagka ganyan. So ayun yung price discovery natin mga Lodi. Kumbaga malawak na langit para ma-discover kung ano mangyayari sa price, no? Parang ganun yan. Ayun yung price discovery. So nalampasan na natin yung first leg up mga Lodi ngayong 2024. Nasa reaccumulation na tayo, mga idol. Nandito na tayo sa 74 reaccumulation. So ano yung sunod na dito, mga Lodi? Price discovery na yan, mga Lods, no? Pwede tayong umabot ng 200 plus or sabihin natin 100 plus. Pwede na yun, mga Lodi. Napakataas na nun. 100 plus. Kahit nasabihin mo ng doble o halos, kasi dati nung nasa 50, 60 yung BTC, ang prediction magti-triple siya. So dapat mag-aano siya 15 or nasa 180. No? So ngayon kasi kung magti-triple price yung Bitcoin is nasa 200 plus na yun. 'Di ba? So as long na tumataas siya, bumababa yung niya. Kunyari nag-ano na siya, nag-100 na siya. Mabot na siya rito sa 100, pwedeng magdoble na lang siya or hindi na siya magdoble hanggang 180, pwedeng ganun. Pero overall, kung titingnan niyo yung ating chart, doon tayo papunta sa taas, mga Lodi. Kaya nga masarap umano ng long. Kaya lang kung titignan nyo kasi, syempre, pag leverage trade ka, maiksi lang yung mga liquidation mo dyan, position. So, kailangan may stop loss ka dyan. No? Kumbaga, kung long term, talagang pataas yung crypto. Pero kung magle-leverage trade ka, dapat nagti-TA ka. Ganun. Di ba? Pero kung mga small time frame lang, kahit wag na. Up and down lang, tingnan mo. Diba? Pero importante dyan, risk management, tsaka kailangan mag-stop loss, mga idol, no? Ayun ang pinakamalupit na kailangan natin gawin bago mag-trade. Alam natin yung ginagawa natin. Tapos dito naman, mga Lodi, pinapakita dito yung mga may hawak na Bitcoin na bansa, mga Lodi. So, USA. Grabe si US, mga Lodi. Grabe, no? So, China pala, kahit tahimik lang yung China, ang dami pala nilang hawak na Bitcoin. 'Di ba? Grabe, halos maabutan na nila yung yung USA. Paano kung biglang mag-print ng pera yung yung China, sabay bumili ng maraming Bitcoin, lampasan nila yung US. 'Di ba? ngayong kasi bababa pa to, mga Lodi. Alam nyo, isang taon, siyempre ngayong taon may kita natin mataas yung presyo ng Bitcoin eh. Pagkalipas ng 2025, pagkalipas ng sobrang high, pagkalipas ng euphoria, lahat ng yung mga makikita nating na kulay green, mga matataas, lahat yan babagsak, mga Lodi. Yung mga pro, lahat yan alam yan. Yung mga bago, yung mga madadala, yung mga sasabay sa agos, sila yung mga madidisgrasya, mga idol. Lahat ng pera nila ay yung mababagsak, mga idol, no? So, sabi nga ni Boss Robo kagabi, parang yun sakto yung recession eh. Yung recession na mangyayari after ng bull market, mga idol. So, kailangan maging matalino kung kailan niyo i-take profit, mga idol. Ayun ang pinakamahirap sa bull run. Kasi,
Dalawa lang ang nangyayari kapag hindi nagpa-profit yung isang investor o trader. Unang-una, nag-profit siya ng maaga. Di ba? Nag-profit ng maaga si investor, so hindi niya nakita, no, yung pinakataas, tas humabol na siya sa taas, disgrasya pa siya. Biglang bumaba. So, may mga ganun. Ang pangalawa naman, yung hindi ka na nag-take profit kahit nasa taas na kasi naniniwala ka pa na magtutudamon pa yan hanggang bumaba na lang nang hindi ka na nakapag-take profit. So, kailangan mga Lodi, may plano ka kung kailan ka mag-take profit, kung ano yung gagawin mo, kaya mag-set ka ng price na masaya ka na, ganun, or something. So, mag-DCA ka pa ng profit, hindi yung hindi DCA na, nataan bang tawag doon? Na bodega, kung mag-DCA ka na profit. Halimbawa, habang tumataas siya, nagtitake profit ka na. Paunti-unti. Pwedeng ganun. Di ba? Diskarte nyo, mga idol, no? So, 1 taon pa yan. May kita pa natin. At tandaan nyo, once na yung meme coins o altcoins season, after na after na mag-top out ni BTC. Once na makita nyo bumababa na si BTC, doon na tumataas yung yung mga altcoins. Pag bumaba na yung dominance ni Bitcoin dominance, bumababa, umaakit na yung mga altcoins niyan, mga Lodi, doon na yan. So, huwag kayong magpadala. Kasi minsan, pag bumababa na yung BTC, nagtitake profit na sila lahat sa mga altcoins nila. Nag-take profit na. Hanggang tumaas na yung altcoins, oh shit. Diba? Ang aga natin nag-take profit and then saka bumaba ulit. So, diskartehan nyo mga idol. Kahit ako, hindi ko rin alam kung magiging tama yung gagawin ko. Pero at least, meron tayong idea kung ano yung mga pwede mangyari. Diba? So, ayan. At speaking of China na merong malaking Bitcoin, sabi dito, Chinese TV reporting that Trump will make the US the world's crypto capital and establish a strategic Bitcoin reserve. Alam nyo, sa mga pinangako ni Trump, etong gagawin yung Bitcoin na reserve, mga Lodi, isa yan sa pinakamalaki. No, pinakamalaki yan. Once na mangyari yan, puta ragis, baka hindi na tayo magkaroon ng bear market. Pero matindi kasi ito eh. Pero unang-una, mas maganda ang una niyang gawin pagkaupo niya is i-fire niya si Gary Gensler. Yung pangako niya na yun, dapat gawin niya yun. Kasi once na mangyari yun, medyo matindi ang mangyayari sa ating mga coins niyan, mga Lodi. Maapektuhan yan, mga Lods, promise. Mamaya sa mga comment, may mga tanong tayo doon na magandang sagutin. Nakita ko kanina. No, abangan nyo lang yun. So, ayun yung dito sa China, no? Grabe, no? At least alam na nun China. Ano kayang gagawin ni Xi Jinping pag gaganyan? Hindi tayo papatalo. No? Tayo rin, magbi-Bitcoin reserve. O, di natin alam yan, mga Lods. Pag nag-agawan na sila, halos lahat na ng bansa, ang pinaka magandang tatamaan nun, yung mga holders ng crypto. So, ito naman. Ito yung sinasabi nila, mga Lodi, na crypto lawyer say Sec Mark Uyeda has a high chance of becoming the next chair, while crypto mom Hester Price is unlikely to replace Gary Gensler. So ito yung si crypto mom, yung binalita natin nung nakaraan. Pero itong dito ako naguluhan eh. Yung si crypto lawyer daw na si Sec Mark Uyeda, high chance na maging next chair. Ang chair ano ba to? Chair ng dito? O chair kay Jerome Powell? De, pero si crypto ma'am daw yung papayit kay Gary Gensler. So ito mga ano pa lang to, mga haka-haka pa lang to, mga Lodi, no? Mga chismis-chismax pa lang yan. So hindi pa natin alam kung magkakatotoo to. Pero dahil may mga ganito, sabi nga nila, kung walang apoy, walang usok, 'di ba? Mali ba yung pagkasabi ko? Mali ata. Walang usok, walang apoy. O, parang ganoon kahit ano doon. So, may sabihin na natin may chance na pro-crypto yung pumalit kay Gary Gensler. Pero ang pinaka-sure dyan is talagang matatanggal na siya. Doon pa lang eh. Once na i-fire pa lang ni Trump si Gary Gensler, medyo panalo na yung crypto doon, mga Lodi. Sabi ko nga eh, kahit na hindi na pro-crypto yung pumalit sa kanya, basta hindi lang galit sa crypto katulad ni Gensler. Patas lang, no? Patas lang, pwede na. Kasi kapag masyadong pro-crypto, kapag bumagsak yung crypto, mapuputukan din siya. Alam naman natin na magkakaroon ng bear market eh. 'Di ba? So, hindi rin naman maganda kapag sobrang
ang tawag dito, payag sa lahat, no? Dapat meron din talagang mga rules. Baka kasi sa sobrang payag mo sa crypto, baliin mo na yung mga ibang rules. So, pangit yun, di ba? So, mas maganda, kahit na hindi pro-crypto, basta hindi anti-crypto at patas lang, no? Okay na yun. Kahit na hindi si Crypto Ma'am, ayan, parang dismayado pa ako dito kay Crypto Ma'am eh. Baka siya lang yumaman pag nagkataon. Di ba? So, ayun yung ano natin dyan, ha. Tapos, ito yung news na to sa Fox News, isipin nyo, binabalita na mapapalitan na agad si Gary Gensler. Hindi pa nangakaupo si Trump. The SEC pro-crypto Mark Uyeda has a strong chance as becoming the next chair. Oh, ayan, ito yun, no? Ayan. A few days ago, he stated, I think our policies and our approach over the last several years have been just really a disaster for the whole industry. So, ayan yan, si Mark Uyeda, no? So, ano na siya? Nagpapapogi na siya agad. Parang kamukha ni Martin Romualdez to, ah. Nuta ba? Delikado tayo. Ako, sa akin, mas maganda, hindi na pro-crypto. Basta hindi lang anti-crypto. Mga lods. Ganun yung sa akin, no? Pero, kung andyan yan, siya papalit, wala tayong magagawa pag siya yung nilagay ni Trump, di ba? So, ayun, grabe, no? Ang dami na nag-aabang. Tas eto, ang lupit ng news na to, mga lodi. France moved to ban crypto betting platform Polymarket after French trader made 48 million on Trump victory. So, nag-trade siguro siya, mga lodi. Kaya lang, betting platform. Kasi nung mga nakaraan, sa may ibang mga crypto exchange, pwede ka mag-bet kung sino man nanalo kay Kamala at saka kay Trump. Hindi ko lang alam kung ano yung mga ano na yun eh. Ano yung platform na yun. Sa mga ibang crypto influencer, meron mga ganun eh. Nag-bet sila na kung sino man nanalo. Pero parang sabong. May Dihado tsaka Yamado. So, Yamado si Trump. So, may nanalo daw ng 48 million. So, sinabing illegal daw. Pero syempre sa trade yun eh. Crypto exchange yung alam ko, hindi ko alam I mean, alam ko na sa crypto exchange may tinignan ko nga sa BitGet kung may ganun, wala eh. Pupusta sana ako kay Trump eh. Kaya lang wala sa BitGet eh. Nakita ko sila napanood ko ng ganun eh, sila Levi, yung mga pinapanood ko na si Moneymaker Levy ba yun o Levi. So doon sila, nagbe-bet sila. Tsaka sino pa ba? Basta yung mga pinapanood kong influencer, may mga nag-bet kay Trump. So, meron palang nanalo doon ng 48 million. Tapos, ginawa sa France, nalaman. So, kumbaga tinawag nilang illegal gambling yun. No? So, pinapaban nila yun. Crypto betting platform. O, ayan nga yung crypto betting platform na yan. So, syempre siguro, hindi nila alam, no? Pero, so, ano yan? Sayang yun. Wala lang sa BitGet dun eh. Kaya lang, huli na rin kasi nung nalaman ko yun eh. Gahanap na ako ng news dun, tapos nakita ko may mga ganun palang betting platform na crypto. Siyempre, hindi ko naman ipopromote yun kasi hindi naman ako nagpo-promote ng sugal, di ba? Na-experience na natin yan, hindi na natin babalikan yan, mga lods. No? 3 days lang ako nag-promote nun eh. Hindi ko pa kasi alam yun nun. Tapos, ano yun, yung peso win? Ay, ano ba tawag dun? Peso win yun? Basta yung mga bomba-bomba. Yun. Tapos pag mga nag-comment sa akin, nagalit na sa akin, ganyan. Yung mga matatagal na dito, na alam nila yon. Kaya sabi ko, nung bandang huli, naisip ko, first time ko kasi yun, mga lodi, maliit na channel lang ako eh. Kumbaga, may nag-alok lang sa akin nun. Siyempre, bilang isang may-ari ng channel, gusto ko ma-experience yung mga ganun. Akala ko naman, goods siya sa iba. Yung pala, hindi sa akin lang pala goods. Kaya tinigil na natin, 3 days lang yun eh. Tapos tinanggal ko na. So, ayun. Kaya kung sakaling nag-bet ako doon, hindi ko naman ipopromote yun yung sa election day. Eto, malupit to. Sa XRP community, I've shared some thoughts on what the Trump administration could mean for crypto and wanted to also recognize the XRP family's patience and unwavering support. A lot has happened since XRP was the second most valuable digital asset. It's been at times a frustrating journey. Alam nyo ba, mga lodi, second most valuable digital yung XRP noon,
Pangalawa siya dito sa BTC nung hindi pa kinakasuhan yung XRP. Nasa baba ng XRP yung Ethereum nun, mga lodi. Kaya lang simula nung nagkakaso, ayun na nga, bumaba na sila. Pero nung wala pang kaso, nandito sila sa pangalawa. Pangalawa sila, mga idol. No? So ayun yung pinaalala ni Brad Garlinghouse. 6 years since the SEC started meddling in the crypto market, picking winners and losers. Kumbaga parang namimili lang yung SEC, di ba? 4 years since the SEC sued Ripple. Ito na nga yun, 4 years ago. Kinasuhan yung Ripple. And now, finally, we see a light at the end of the tunnel as this external frankly unnatural and manipulative. Ito nga yung SEC ngayon. Market factors paid. Ayan na, nawala na daw yun. The tides are shifting. Headwinds are turning to tailwinds, mga lodi. So, bumabaliktad na, pabaliktad na. And the opportunity for those of us who believe in the future of XRP is enormous, mga idol. So, sa tingin ko, yung Ripple talagang itatry nilang kausapin si Trump. Magkakaroon ng mga something na usapan yan. Sabi nga, something is brewing. So, maraming umaasa sa kult nito. The XRP community heading to Ripple Swell 2025. Wow, putang yaman. Kung sakaling magkakaroon ako ng pambili ng ganyan, hindi ko na siya ibibili ng ganyan. Diba? Kasi hindi ko naman kailangan ng ganyan. Hindi naman ako binata eh. Para sunduin si Ann Curtis may ganyan ako sasakyan eh. Siyempre, ano lang tayo, practical. Bibili tayo ng sakyan pero hindi na yung mahal na. Gusto ko ng ganyan pero hindi ako bibili ng ganyan kamahal. Diba? So, ayun. Medyo good news yan sa XRP. Eto nga mga idol, yung ginawa nilang Unleash, ano pa magat nun? XRP Unleash, mga lodi, yung documentary tungkol sa XRP. Inaabangan ko to, mga idol. The Battle for the Future Crypto. Saktong-sakto to kasi mawawala na yung kaso nila, mawawala na si Gary Gensler. So, saktong-sakto tong ano na to, documentary na to sa XRP. No, kaya lang wala pang date. Wala pang date, mga idol. Grabe, papanoorin yan. Kahit sa sine. Pag pinalabas sa sine to, papanoorin ko. Pag pinalabas sa mga platform to, tulad ng Netflix or Disney or something, papanoorin natin ng malupit yan. Kahit series pa yan, limited series, ganon. Papanoorin natin yan, mga lodi. XRP yan eh. Diba? So, grabe, no? So, balik tayo. Ayan, medyo nagda-drop ulit tayo. Nagda-drop. So, sabi ko sa inyo 15 minutes time frame natin. Bear plug. Bear plug, no? Bear plug siya, mga idol. Pwede rin siyang bearish pennant pattern or pwede rin siyang bearish rising wedge, no? Pwede rin 'yun, no, mga idol. Pag nakakakita kayo, pag gusto niyo isa sa mga strategy ko, panis. Turuan ko kayo strategy pag magte-trade kayo. Pag magte-trade kayo, makakatulong kapag po-position kayo yung mga hindi kunyari wag muna kayo sa 1 minute time frame titingin. No? Tignan niyo muna yung malayo. Mag-umpisa kayo sa ako kasi nag-uumpisa ako sa 4 hours. The 4 hours kasi makikita mo na sa 4 hours yan kung ano yung itsura niyan. So, pwedeng kasi ganito yan sa 4 hours. Kung titignan mo yan, talagang bull plug to. Sa 4 hours, bull plug yan 'Di ba? Balik tayo ng 1 hour. So, sa 1 hour, parang ganun pa rin. Kasi ito, nakawala siya dito, mga idol. Ayan, bali, sa ano na to, pwede na sa half hour. So, dito nakawala na siya dyan, mga lodi. So, titignan mo kung saan yung bias mo kapag magte-trade ka. So, yan, dahil nakawala na siya dito, automatic, ang bias niyan, kunyari nakawala na siya dito, ang bias niyan, uptrend. Diba? So, ayun na, kung nakapag-trade ka dyan, panalo ka na dito. Ngayon, palit na ng palit yung time frame natin. So, nandito ka na ngayon. No? Ngayon, kung nakita mo yung pattern na ganito, na sa 15 minutes na ganyan, so nakakita ka ng plug na bearish plug, may chance na pwedeng maganto. Pwede pa siyang gumanyan. 'Di ba? Bago bumaba.
no, bago siya bumagsak ng ganyan. So ngayon nasa iyo 'yan kung paanong diskarte gagawin mo diyan, no? Kasi hindi natin alam kung Hindi natin alam kung gaganito pa siya, gaganyan pa siya o dito pa lang babagsak na. 'Di ba? Pwedeng mangyari 'yun. So ayun yung mga probability na pwede mong tignan. 'Di ba? Pero kung gusto mo mag-long dito, halimbawa gusto mo kung gusto mo mag-long dito, o kaya gusto mo mag-short, iniisip mo, babagsak na to dito, didiretso na yan. So, kailangan maglalagay ka ng stop loss mo banda dito. Para kapag mali yung hula mo, umangat siya, dito pa lang, putol na yung talo mo. 'Di ba? Putol na yung talo mo, dito pa lang, hindi ka na ubos pagkaangat pag naka-short ka. So, ganun mga idol, no? Ngayon, ang bias natin dito, kasi alam na natin yung pwedeng maging pattern niya, pwede siyang gumanyan, no? So, pag tinignan natin sa 1 minute yan, puki. Sa 1 minute, so, pwedeng maging ganito yung itsura niyan, mga idol, no? Parang pangit ng anak ko, So, pwede siyang bumaba dito, pwede pa siyang gumanyan, no? 'Di ba? Or pwede na siyang umangat. 'Di ba? So, nasa iyo na yan. Diyan ka na magdi-decide kung anong gagawin mo. 'Di ba? So, pero ako, mas maganda, ino-open ko lang yung mas maganda maghihintay muna ako. No? Titignan natin kung ano mangyayari muna, mga idol, no? Ayun lang yung sa akin diyan. Titignan natin kung ano mangyayari. Once na lumamang na sa bias natin, pwede na tayong pumposition doon, no? So, check muna natin yung mga coins natin, SLP. So, medyo nagda-drop. Pero umabot siya ng 17, no? Pero ngayon 16. Konso yan, konso. AXS natin, ganun din. Wala pa rin 300. Umabot ba? Hindi. 293. RON coins natin. Ilan na RON coins natin? 100 na ba? 80, 90, 82. No? Pero nag-985. Nag-85 siya. Pixel natin, halos 11 pesos na kahapon yung pixel, Ngayon. Pixel natin, balik siya ng 9 pesos. Pero nag-10 to. Ayun, to 1088, di ba? Ayan. Gravities, no? So, check natin yung mga comments nyo, mga lods. Checks natin ang inyong mga comments. Ayan. So, shoutout sa mga nagko-comment, nagla-like ng video natin, mga idol. Kung gusto niyo ng ganitong content, everyday update, mag-subscribe na kayo. Follow nyo ako sa Facebook nandyan. Follow wag add friend. Ayan, si RG Nabo, shoutout sa iyo, idol. Si Aldrin, shoutout sa iyo. Ayan. Ilang taon na ako? Basta batang 90s ako. Batang 90s ako, mga lodi, no? Ang batang 90s kasi, mga idol, yung iba kasi mali. Ang iniisip nila ang batang 90s, pinanganak ng 90s. Hindi ganun. Pag sinabing batang 90s, bata ka na ng 90s, di ba? It's either pinanganak ka ng 1980 to 1990. Ayan. Pag pinanganak ka ng 1980 to 1990, yan, batang 90s ka yan. Bata ka na baby ka na, baby 90s, gano'n. Yung ba kasi pinanganak ng 1999, sinasabi nila batang 90 sila. Yan. Ayan, si Junel Nael, shoutout sa'yo. Ayan, idol Si Daddy Axie, ayan, shoutout kay idol. Abot kaya ang Doge ng $2, idol? Pwede, mga lodi, no? May possibility, lalong-lalo na si Trump nasa government na. No? May possibility yan, mga idol. Si Matt Log Videos, ayan, shoutout sa'yo. Paldo sa Jasmine, si idol, mukhang may Jasmine siya, no? Si Ma'am MJ po ba madalas nagbibigay ng signal sa amin sa gold? Sobrang galing ng trader nun, girl, Muslim siya, siguro nasa 30 million account nun sa mga forex at crypto. Sa lahat ng trades,
na pinapanood ko at nakachat si M. Jane, Boss Robo at Kuya Jeblo ang nagtuturo ng about sa support and resistance. Sobrang solid talaga niyan pag natutunan. Kikita ka talaga. Maganda matutunan ang paghagilap ng support at resistance, tapos aral ka ng 3 indicators para kahit papaano makikita mo yung bababa na ba o tataas. Magandang indicators ang ball, M200, alligator RSI na di nawawala. Ayan. Para di kakabahan kapag nag long term trade ka din. Pero manood din talaga ng mga balita dahil tamad ako. Kay Kuya Jeblo ko nakikibalita. Ayan, si Anat. Ang binabantayan ko, Sui, Cordao, Wavesay, Doge. Sa meme coins, number 1 ko si Pepe, Shiba, Floki, Bon, Stats. Tapos mga meme coins ni Sui na same name. Sa kanya, may 3 nun. Mukhang bubuhusan nila. Ayan, so nagbibigay si Idol ng mga pero ako, alam nyo na yan. Hindi ako nagbibigay ng mga coins, pero mga idea na pwede nyong pag-aralan. Ayan, pwede yan. Bakit yung MAGA nag-dump? Panalo si Trump. Eto, tama dito si Romualdo, no? Madami nagbenta dyan para ganun bumaba ang presyo at doon ulit sila bibili para pag tumaas, sigurado to damon sila. Ayan. Si Guapo at si Romualdo. Oo, mga Lodi, ganun talaga. Ayan, shoutout kay Anata ulit. Ayan. Board nila. Ayan. Bounty board. Idol, magkano sa tingin mo tataas ng Gala token natin? Ako, wala na akong Gala. Pero yung mga gaming token, pwede yan mga Lods, no? Tingnan nyo kasi yung dati niyang ang taas din kasi ng Gala dati. Na-hype din ng sobra to, parang Axie to eh. Ayun, nasa 97% pa rin yung down niya, oh. Check nyo yung pinaka all-time high niyan, 41. Grabe, di ba? 41. Sipin mo kung magbabalik siya, kahit balikan niya lang yung all-time high niya o balikan niya lang yung kalahati ng all-time high niya, magta times 20 na yung pera mo ngayon. Di ba? Kung maglagay ka ng 1 million, pag sa isang taon lang nilipas, 20 million na. Grabe yun. Di ba? So, ang taas kasi niyan mga Lodi, oh. Na-hype din kasi ng games to nung 2021. Siyempre, yung may play to earn eh. Nung na-hype yung play to earn, ang dami rin bumili ng Gala, ang dami rin bumili ng Illuvium. Di ba? So, hindi ako sure. Pero siguro, safe to say, siguro aabot ng mga 5 pesos to 6 pesos. Safe yun ha. Hindi ko alam kung babalik siya rito sa kanyang pinaka all-time high. Grabe kasi yun, 41. Diba? Si Antonio Valdez yun ha. Chris Pogi, ayan, kapag ito binasa ni Boss Jeblo, ibig sabihin Pogi din siya. O ayan. Nabiktima ako dun ha. O ayan, Idol, Pogi tayong dalawa ha. Ayan, si Idol nagbodega na ako ulit sa XRP at Doge. O ayan, si Spagler Damper, shoutout sa'yo Idol. Kala ko ibang streamer na. O, nagpal tayo. Jeblo na lang tayo ngayon. Kasi bullrun eh. Present, paring Jeblo, yung na-meme ko pala sa last mong vlog na welcome to the PHJLO. Kasi panalo si Trump, maraming sikat at billionaire ang lalayas. Oo nga eh. Naabangan natin yun pag nilabas yung listahan, no? Ayan, ganda raw ng portfolio ni Skylab. Boss Jeblo pa din sa 2025. From 2021 mag-start ako nanood dito sa channel mo hanggang dulo. Yun, solid Idol, thank you. Same, dahil sa dati akong 36-26. Uy, ang sexy ni Idol Ayan ngayon 36, 34, 37 na daw siya. Iniwasan ko na ang kanin kaso tinutokso nila ako masyado silang malandi. Ayan, ako siguro pang 5 araw ko ngayon pag di ako nagkanin ngayon Pero hindi ako nag-almusal eh. Ang inalmusal ko lang yung tirang ulam na nilagang baboy, pero pinapako lang. Hindi ako nagkakanin na. Yari, XRP, Kuya Jeblo, nanalo si Trump. Mali nang sinuportahan ng XRP kasi si Kamala. Baka pag initan yung new ni Trump at sabihan yung new SEC na bull market,
malabo yan na idol. Sabi nga ni Brad Garlinghouse, hindi natin kailangan ng kakampi dahil sila yung talagang habol sa technology ng XRP. Hindi natin kailangan magkaroon, amuhin yung mga tao. Sila yung magpapaamo sa atin kasi napakaganda ng technology ng XRP. Pag di nila tinakilik yung XRP tas naunahan sila ng ibang bansa, so di wala sila. Ganoon lang yun. Tsaka hindi lang naman sa US bumabase ang XRP, Lodi. Buong bansa yan. Lahat ng bangko yan. Ayan. Congrats sa atin. And yung kasabay ko na nag-position kagabi. Si Idol KGX, paldo yan. Naka-position, sa bodega, Ethereum. Sabi dito, Boss Jeblo, saan pwede i-withdraw kapag biglang nagka-milyon ako? Baka tumaas kilay ng teller pag... Sinabi ko na ito nung nakaraan Yan din tanong ko. Kasi kapag malaki na withdrawin mo sa bank, magiging suspicious sila. Nangyari nun sa pinsan ko, 2021 bulan, ang daming tanong. Kung saan nang galing ang pera, pwede lang ba i-declare sa bank na from crypto yan? Pwede. Alam nyo, mga Lodi, ito, basahin ko lang muna lahat Pwede nyo naman unti-untiin ilabas para hindi ma-plug yung account nyo o yung tinatawag na AMLA. Multimillion nilalabas ko sa P2P last bull run. Grabe si Rex PH, milyonary pala si Idol. Sa Binance, wala namang naging problema. For example, pag maliit ang usual nyo na transaction sa bank, magtataka yan once na biglang laki ng labas masok na account nyo. Kaya dapat hinay-hinay lang. Ayan. Basta yung exchange na ginagamit nyo, may P2P ng peso, unti-unti nyo lang ilabas, wag biglain, share ko lang. Ayun. Tsaka, sabi ko nga sa inyo mga Lodi, yung GoTime tsaka yung Union Bank, nag-aano sila ng crypto, mga Lodi. Sa bansa natin ayun pa lang yung dalawa na nakita ko, yung GoTime tsaka Union Bank. Pero hindi ko pa alam, hindi pa ako nakapag-transact doon. Nakita ko lang na nag-a-adapt sila ng crypto. So once na siguro maglalabas na tayo, saka ako pa lang sila titignan. Pero nakagawa na ako ng account doon, mga Lodi, no? Narinig ko na yun kay Marvin Pabis na yun sa Union Bank, doon siya naglabas. So sinearch ko lang, okay naman daw. Pero yung sa GoTime, syempre hindi pa natin alam kung mataas yung fee. Maski sa Union Bank, hindi ko pa rin alam wala pa akong idea. So hindi naman ako nagmamadali, mga idol, no? So pwede nating pag-aralan yan on the way. JB Rivera at si Mel Bintan, shoutout sa'yo. Idol, nag-grind ka pa Hindi ako nag-rest token. Si Rod J, ayan. Gusto ko yan. Nagpabata ka, Lods. Masaya ang lahat dahil sa nangyari ngayon. Ayan, sabi ni Renuel, no? Yung MAGA Trump na meme coin, imbis na magdiwang sa pagkapanalo ni Trump, nag-downtrend. Ingat-ingat sa pagbili ng mga coins na binubodega. So, ayun nga, alam nyo, yung iba kasi na nag-invest dyan, matagal na. So, nung nanalo si Trump, sell the news na yon. So, nag-take profit na sila nung nag-pump. Mga Lodi. Ngayon, once na nag-drop yon, kung talagang malaking tiwala nila doon, sa baba, doon sila ulit bibili. Dahil alam nila, sa inauguration, kapag in-announce na ng presidente si Trump, magpapump na naman ulit yung MAGA. Diba? So, ganun yun, mga Lodi. Hindi naman siya mag-i-stay nang nandun lang sa taas. Gagalaw at gagalaw yan, mga idol. May mga magti-take profit, may mga magbibili, may mga magbibenta. So, talagang makikita nyo yung volatility, lalong-lalo na doon kay MAGA. Kasi nga si Trump, Diba? So, ngayon, nasa baba yan. Pero sabi ko sa inyo, once na sa inauguration, yung announcement ng presidente na siya, malamang magpump uli yan. Tito Jeb sana, para dalawa na yung tito ko sa crypto sa Pinas, tulad ni Tito Vlogs. Ayan, si Lance Play, no? Idol din natin yun, mga Lodi. Wala, pag maaga ako nag-upload, wala si Clovis Ngayon, alas 11, anong oras na ba? 11:19, 11:30, susunduin ko yun. Kaya medyo malapit na tayo, no? Hindi na yata babagsak yan. Medyo malabo, idol, kasi ang crypto, tataas, bababa, tataas, bababa. Hindi na nag-i-stay ng taas. Pwedeng tumaas, bumaba ng onte, pataas, pero ganun. Tapos, pagdating ng bear market, malalaglag ng malakas, no? Ganun lang yan. Cycle lang po yan. Ayan. Idol, wala nang thrill ang crypto kung wala kang, yun, tama yan, kung walang kontra. Kaya nga sabi ko, mas maganda, kahit hindi pro, basta hindi anti. Tingin ko, boss, is agawan ng pag-accumulate naman ng iba't ibang country ang magiging thrill ng mismong crypto.
Yes, no? Adoption po ang susunod na magiging catalyst natin dyan, mga Lodi. Tama ka dyan, Ayan Shin. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Yel, si Jaben, si Cobra, shoutout, no? Bito, Lorenzo, ayan. Boss, ano man sabi mo sa Trump MAGA coin? Ayun na, sinabi ko na, mga idol, no? I-out ko na ba o i-hold pa din? Nasa iyan. Kung hindi ka nag-profit, hindi ako pwede magsabi sa iyo, idol eh. Kasi ganun talaga 'yun eh. Bumagsak rug pull. Hindi yan rug pull sa tingin ko ha. Ayun nga yung sabi ko, kung willing ka maghintay hanggang sa inauguration niya, baka makabawi ka dun. Paldo ang bumili ng grass, 100% tumaas, naka-hold ako, lipat ko na USDT. Gano'n ba kataas tinaas ng grass? What, 7 days, 100%? From 66 to 170, pwede mga loads, no? Kailan ba lumabas to? October 28 pala to lumabas eh, mga idol 53, nag 41 pa siya paldo nga, no? Pero yung mga ganito, may nararanasan din yan ng mga ibang coins ngayon na nagpa-pump, di ba? Cardano nga 23% di ba? So ayun. So sa ngayon, ayun yung news natin mga idol, no? Overall, napaka-bullish natin dahil napunta na tayo sa price discovery. Mga Lodi, sa akin, chitsempo na lang tayo dito kasi ako, mas importante sa akin ngayon, bodega. Ang trade natin ngayon, maliitan lang. Pag kumita, edi okay. Pag hindi ko binabawasan yung binobodega ko. Mga Lodi, no? Talagang fix lang yun doon. Hindi natin siya kukunin dahil mas maganda siyang dagdagan ngayon, hindi siya mas magandang bawasan, no? So ayun. So sana nag-enjoy kayo sa ating news ngayong araw na ito, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol, at syempre pa-follow na lang sa Facebook natin, mga Lods, no? Ayun lang. Maraming salamat. Kita-kits tayo ulit bukas, mga Lodi. WhatsApp sa inyo. Magandang araw.